makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang araw mga bata, tayo ay nasa panibago nating aralin mula sa Mother Tongue na may paksang pangalan, ikapitong linggo, unang merkahan. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasang nasasagawa mo ang mga layuning ito. Sa inyong mga module, sagutin ang ano ako magaling, panuto, piliin ang mga pangalang ginamit sa pangungusap, isulat ang letra ng tamang sagot. Number 1, magluluto ang nanay ng hapunan. A, ang. B, magluluto si nanay. D, hapunan. Number 2, pupunta kaming bukas sa Laguna. A, pupunta. B, bukas. C, kami. D, Laguna. Number 3, mahaba ang bago kong panulat na Mongol. A, mahaba. B, panulat. C, bago. D, Mongol. Number 4, ang alaga kong aso ay mabait at malambing. A, alaga. B, mabait. C, aso. D, malambing. Number 5, kakain kami sa Jollibee sa aking kaarawan. A, kakain. B, Jollibee. C, kami. D, kaarawan. Ano ang baliktanaw ko? Panuto, piliin ang titik ng salitang may wastong baybay. Number 1, tingnan alin ang salitang may wastong baybay. Mahusay, letter A. Masaya. Masaya. Number 2, tingnan ang salitang may wastong baybay. Mahusay, letter B. Kalabasa. Number 3, alin ang may wastong baybay? Tama. Letter C. Mesa. Number 4, alin ang salitang may wastong baybay? Mahusay, ang wastong baybay ay letter D. Babae. Number 5, alin ang salitang may wastong baybay? Magaling mga bata, letter A. Amoy. Ano ang gagawin ko? Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipapakilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kwento, awitin, tula, pambukas ng suliranin, gawain o isang sitwasyon. Ngayon ay magbabasa tayo ng isang maikling kwento. Handa na ba kayo mga bata? Araw ng linggo, maaga ka nang gumising. Mamamasyal kami sa Rizal Park kasama ko si nanay at ang alaga naming asong si Gordon. Isinuot ko ang aking sapatos na Nike kay sarap isuot nito. Sa aming paglalakad, may nakasalubong kaming nurse. Iyon din ang pangarap kong maging trabaho paglaki ko. Sa aming pagtawid, nakita ko ang pulis na nakabantay. Naalala ko tuloy si tatay. Kung wala sana siyang pasok, ay kasama namin siyang namamasyal. Noon pa man ay masaya naming ipinagpatuloy ni nanay at ni Gordon ang pamamasyal. Sagutin natin ang mga tanong mula sa maikling kwento. Una, anong araw sila namasyal? Araw ng linggo, tama. Pangalawa, saan sila namasyal? Sila ay namasyal sa Rizal Park. Pangatlo,
Sino ang kanyang kasama? Tama, kasama niya ang kanyang nanay at asong si Gordon. Sino-sino ang mga nakasalubong nila sa daan? Ang nakasalubong nila sa daan ay nurse at ang pulis. Panglima, ano ang pangarap niya sa kanyang paglaki? Pangarap niya ang maging nurse. Pang-anim, ano ang naramdaman nila sa kanilang pamamasyal? Sila ay masaya sa kanilang pamamasyal. Isa-isang sabihin ang mga pangalan. Nanay, guro, pulis, Nike, Rizal Park, Gordon. Pagmasdan ang mga pangalan. Ang salitang nanay, guro, pulis ay nagsisimula sa maliit na titik. Ito ay tinatawag nating pangalang pangbala na. Ang pangalang Nike, Rizal Park, Gordon ay nagsisimula sa malaking titik. Ito ay tinatawag nating pangalang pangtangi. Ngayon naman, tukuyin natin ang ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o lugar at pangyayari. Ngalan ng tao. Ama, ina, Mario, Thea. Ngalan ng hayop. Tigre, aso, ibon, manok, oso. Ngalan ng bagay, kurtina, libro, pinggan, damit, mesa. Ngalan ng lugar o puok, simbahan, palengke, mall, tagig, paaralan. Ngalan ng pangyayari o okasyon, birthday, Pasko, pista, graduation, at araw ng patay. Ano pa ang gagawin ko? Gawain isa, panuto, suriin at ilagay sa tamang hanay ang sumusunod na mga pangalan. Tandaan mga bata, ang panandang ang at ang mga. Ang salitang ang ay para sa isang bagay at hayop. Halimbawa, ang aso ay masaya. Ang salitang ang mga ay para sa maraming bagay at hayop. Halimbawa, ang mga pusa ay naglalaro. Gawain 2, panuto, isulat ang panandang ang o ang mga sa pagtukoy sa mga pangalan ng mga bagay o hayop. Ang panandang si at sila. Ginagamit ang si kapag ang pinag-uusapan ay isang pangalan ng tao. Halimbawa, si Ana ay nagsasayaw. Ginagamit naman ang sina kapag ang pinag-uusapan ay 2 pangalan ng tao. Halimbawa, sina Ana at Jose ay nagsasayaw. Gawain 3, panuto, isulat ang panandang si o sina sa pagtukoy sa mga pangalan ng tao. Gawain 4, panuto, hanapin ang ngalan, kilos, at kahulugan ng mga larawan. Pagkabitin ang mga ito gamit ang guhit. Tandaan, ang pangalan ay tumutukoy sa mga ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o lugar at pangyayari. May 2 uri ng pangalan.
Una, pangalang pantangi. Ito ay tumutukoy sa tiyak o partikular na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Isinusulat ng malaki ang simulang titik nito. Halimbawa, Carmina, Roy, Adidas, Mongol, Pure Gold, Heritage Park. Pangalawa, ang pangalang pambalana. Ito ay tumutukoy sa ditiyak na ngalan ng tao, bagay, lugar, o hayop, o pangyayari. Halimbawa ng pangalang pambalana, doktor, tindera, sapatos, lapis, palengke, at parke. Sa inyong mga modules, sagutin ang ano ang kaya kong gawin. Isulat sa patlang ang pangalang na ayon sa sitwasyon. Piliin ang sagot sa kahon. Kamusta ang target ko? Panuto, piliin ang titik ng angkop na pangalang upang mabuo ang pangungusap. Ano pa ang kaya kong gawin? Panuto, isulat ang T kung tao, B kung bagay, H kung hayop, at L kung lugar ang may guhit na pangalan. Sagutan ang refleksyon sa inyong mga modules. Masayang pagbabahagi!